So, andito na naman tayo guys sa ating bahay sari. So, bago ang lahat guys, magdasal muna tayo. No, magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga blessing na ibinibigay niya sa atin, lalo na sa pagkain na to. No, na makarestore ng lakas na ginamit natin ngayong araw. Kasi nagtrabaho ako dito sa buong bahay. Kasi naglinis ako ng paligid. Nagtanggal ako ng mga damo. So, yan guys, kailangan talaga nating magdasal kasi walang meron tayo na hindi galing sa Panginoon. Masama man tayo, pero mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Lahat ng blessing nito, hindi ko dapat to deserve na ibigay ng Panginoon sa akin kasi may minsan na mga araw na nagkakasala tayo na hindi tayo faithful sa Panginoon. So ayan guys, punta ako ng labas, 'di ba? Hindi karne yung binibili ko pag pumupunta ako ng labas. Minsan lang ako bumibili ng karne. Kasi alam nyo bakit? Mas gusto kong kumain na gulay palagi kasi yun nga, gusto ko talaga gulay. Yun talagang palagi na nasa utak ko pag lalabas ako. Pero nung bata ako, hindi ako makain ng gulay. And guys, bago ako kakain is, yan, umiinom muna ako ng tubig. So ayan, meron tayong ginamos at meron tayong gulay. Lauoy pala to guys, binili ko sa labas. Mahal nga yung gulay sa labas pag bumili ka ng luto na, tag 35 doon sa labas. At yan, masaya na ako palagi guys, kahit ganito lang yung ulam ko palagi, gulay. Kaya minsan, pag bumibili ako ng mga talbos-talbos dyan sa palengke, guys, pag dating ko dito sa bahay ay gumagawa ako ng maliit na taniman kasi doon ko itatanim para sa sunod pag naggulay ako or ganun. Madali na lang maggulay kasi meron tayong tanim na gulay. So yun yung plano ko dito sa pamamahay na to. So guys, sana sa dito guys, masubaybayan nyo ako. Dito tayo mag-grow sa bahay na to. Dito tayo i-bless ng Panginoon kung ano man yung plano ng Panginoon sa buhay natin kasi siya lang man ang nakakaalam ng lahat ng plano niya sa buhay natin. Wala talagang atin dito sa mundo, no? Kasi lahat din tayo mamamatay at mawawala. Walang nabubuhay na bato dito sa mundo. Kaya guys, para maging masaya din tayo sa buhay, wag natin pansinin yung mga sinasabi ng ibang tao sa atin, kung anong dinidikta ng mga tao sa atin, 'di ba? Huwag natin ibase yung saya natin sa mga tao na nasa paligid natin, kung anong sinasabi nila at dinidiktan nila about sa buhay natin. Kasi alam nyo bakit? Wala talaga silang magagawa na ibang bagay kundi yan lang, magsalita about sa buhay natin. Pero yun nga, minsan yung sinasabi ng mga tao sa paligid natin, hindi rin nila ina-apply sa buhay nila. Kaya minsan, huwag natin ibase yung saya natin at sa dikta ng mga tao na nasa paligid natin. Mamuhay na lang tayo ng marangal at huwag natin sila pansinin kasi alam nyo bakit? Panginoon na lang nakakaalam kung mabuti at maganda bang ginagawa natin kasi dito sa mundong ibabaw, maganda man at mabuti ang gagawin natin, may masasabi at masasabi yung mga tao. Ganyan nga di ba? Kaya kanina bumili ako sa labas, sinubukan ko na bumili ng karne. Sabi ko na karne na ulam, lutong ulam na karne. O ano ba yun? Basta ganun guys, sabi ko. Tag 60 kasi yung serve. Sabi ko, ate, sa tindera, sabi ko, ate, pwede bang bumili ng karne na 30 pesos? Yun. Dalawang tindahan, dalawang tiyangge yung pinuntahan ko na bintahan ng mga ulam. Hindi talaga ako pinagbigyan. Pero ang totoo nun, sinubukan ko lang kung totoo ba na may mga tao na maawa sa atin at magbigay ng ulam na ganun. Pero sa akin, sinubukan ko lang naman kung mayroong maawa. Pero yun talaga guys, ang realidad ng buhay, importante talaga yung pera, di ba? Importante talaga yung pera kasi alam mo bakit? Kung may kulang yung pera mo, wala talagang pupuno niyan kundi ikaw lang. At yan guys, alam nyo, dito sa mundong ibabaw, pwedeng mabulag, pwedeng may iba ang ugali ng tao sa pera. Kaya tayo guys, may pera man tayo o wala, sana hindi tayo magbago. No? Kung ano man ang ugali natin pag wala tayong pera o may pera tayo, dapat ganun pa rin. Dapat hindi tayo baguhin ng pera. Kasi alam nyo bakit? Marami dito sa mundo na binabago ng pera. Pag may pera na yung tao, iba na yung ugali. Sana pag-i-bless tayo ng Panginoon yung sapat lang na pwede tayong mamuhay sa araw-araw na hindi tayo magutom at makabayad tayo ng mga bills, tubig, kurinti, ganun. At yung makakain tayo ng sakto at makamirinda. At soon, kung makabuo tayo ng pamilya, ay mapaaral natin ng maayos at mabigyan natin yung mga pangangailangan. So, yun lang dapat, no? Katulad kay Solomon, di ba? Sobrang rami ng pera ni Solomon. Maraming pera si Solomon at babae at asawa, di ba? Hindi pa rin siya nakontento. So, yun. Dapat
pag magbigay ng blessing yung Panginoon sa atin yung sapat lang na hindi rin tayo ma-deceive ng pera. Yun guys, yun lang talaga yung munting pangarap ko sa buhay na kung soon Lord, kung bibigyan mo ako ng opportunities is sana yung tama-tama lang na pwede ako mabuhay araw-araw. At yun lang yung pangarap natin sa buhay guys, yung kahit magka-motor tayo na sa atin na talaga. Itong motor kasi na ginagamit ko ngayon na hindi to sa akin. So yun guys, yun lang naman yung mga pangarap natin sa buhay at magka-negosyo konti. Yun lang. Para kung magkabuo man ako ng pamilya, makasama ko pa rin. At yun, sabay ko pa rin mag-serve sa Panginoon. No? Sana guys, sa pagsubaybay nyo sa mga vlog ko, sana hanggang maging success ako dito sa vlog ko, kasama ko pa rin kayo at susuportahan nyo ako hanggang maabot ko yung mga pangarap ko. Hindi naman ako nangarap ng mataas kasi ayokong masaktan ako. Kung ano lang yung bigay ng Panginoon, maging kontento na ako. At yun lang dapat, yung ibibigay ng Panginoon sa atin, yung tama lang na kaya ng natin, kumbaga kaya natin i-handle. Kasi alam nyo bakit, pag magbigay din ng Panginoon ng sobra-sobra na hindi natin kaya i-handle, pwede rin yung makasira sa atin. So yun nga, 'di ba guys, may dumadaan dito ng mga kakilala ko, niyayaya ko silang kumain pero ayaw nila. So yun guys, sana mensahe ko sa mga katulad ko na nagsisimula, sana huwag kayong huminto at yun, samahan nyo lang ng dasal araw-araw at huwag nyong kalimutang magdasal araw-araw para gabayan tayo ng Panginoon. Yun lang guys, God bless everyone and I love you all.